Katulad nito, mga kababayan, katulad nung 2018 na ang China magbibigay or tutulong na gumawa ng Bukana Bridge sa Davao. Na kung saan 2018, sinabi ni Sara Duterte yan, ako'y pumapayag na ang China magbibigay ng tulong para gumawa ng Bukana Bridge sa Davao City. Na dating 2 hours na biyahe, ngayon ay 1 hour and 20 minutes na lang. Nang ganun-ganon. Pero mga kababayan, noong 2018 na plano ni Sara na nag-alok ang China, hindi pinaprioritize ni Digong yun. Walang pakialam si Digong kasi doon siya nag-focus sa drug war. So ngayon mga kababayan, hindi ito tinanggap ni Sara at ni Digong kasi inaano nila kumbaga parang binaliwala nila kasi nag-focus na sila sa drug war. Ngayon, itong China, syempre nangako ang China na tumulong, tinanggap ngayon ni PBBM. Ngayon, ang administrasyong Marcos, narinig naman nila na may handang tumulong, inumpisahan ngayon ng administrasyong Marcos together sa tulong ng China. Hindi po porket ang China ay magbigay ng pondo ay China na lang lahat. Malamang meron ding kooperasyon ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas gagastos rin. Kasi ang pinakalat ngayon mga kababayan ng mga DDS, ang pera daw na ginastos dyan sa Bukana Bridge sa Davao City na nung nakaraan lang na inaugurate ni PBBM ay pondo daw ng China yun. Nagkakamali po kayo. Hindi po lahat ng ginastos doon ay China. Meron ding ambag ang Pilipinas dyan. Ngayon mga kababayan, dahil binaliwala ito ni Digong kasi nag-focus siya sa war on drugs noong 2018, si PBBM ngayon binuksan ulit ang pag-donate ng China ng tulong na mag-contract ng isang tulay. So ngayon, doon na ito nakalagay sa Davao na project. So, pinagpatuloy ni PBBM. Ngayon, nung naitayo na ito noong 2024, at natapos ngayong 2025, sa December magagamit na galit ang isang anchor ng Abante Radio na tawagin natin sa pangalang Ronnie Ramos. Mga kababayan, ito po ang sinabi niya kay PBBM. Si Ronnie Ramos po ay isang anchor ng Duar Abante Radio or DWAR. Ito po, pakinggan ninyo. Magandang proyekto yan at kung ito'y talagang nagumpisa ay sa ilalim ng kanyang panunungkulan, ay di mabuti. Sapagkat ito ay isa sa masasabing accomplishment sa ilalim ng pamumuno nitong si Bongbong Marcos. Sorry, parang ang hirap ng respetuhin itong presidente nito Oo, hindi nakarespeto. But anyway, alam mo niyo, yung ginawa na yan ay parang sa akin isang official function na hindi mo man lamang kinilala yung mga tao doon sa paligid. Yung mga... Ganito yan ganito. Ang reaksyon niya dito mga kababayan, ito daw proyekto na to ay dati daw kay Digong. Bakit daw ngayon nung nagawa na, hindi man lang daw kinilala ni PBBM yung mga tao sa paligid. Ngayon, tanungin kita, Ronnie Ramos, kaya kayo sinasabihang tanga ni Marcoleta Kaya yung mga angkor nyo dyan, sinabihang tanga ni Marcoleta, kasi tanga ka rin. Ganito yan. Bakit kailangan ni PBBM respetuhin yung mga tao dyan kay Baste at kay Sara kung sila nga mismo hindi nagrespeto kay PBBM? So ano yun, ang presidente pang luluhod sa kanila? Sino sila? Di ba? Kasi ang sabi niya dito, alam naman daw ni PBBM na hindi nag-umpisa sa kanya itong proyektong tulay na to. Di sana binigyan na lang naman daw ng respeto ni PBBM itong mga nandiyan sa paligid. Si Baste, si Sara, si Pulong, yung mga Duterte, sa madaling salita. Halatang-halata itong si Ronnie Ramos na to na maka-DDS Kung respeto lang naman ang hiling mo ka Ronnie Ramos ng Duar Radio, Abante Radio, sino po bang gustong mag-unang humingi ng respeto? Si Marcos o ang mga Duterte? Kasi alam ko naman ang mga Duterte ang ibig mong sabihin dyan na nag-inaugurate ka, hindi mo man lang tinawag si Baste, hindi mo man lang tinawag si Pulong, si Sara, yung mga Duterte. Ngayon tanong ko lang, ni minsan ba Ronnie Ramos, ni minsan ba nakarinig ka ba sa bunganga ni PBBM na minura niya ang mga Duterte? Ni minsan ba nakarinig ka sa bunganga ni PBBM na binastos niya ang mga Duterte? Di ba wala?
Pero tanungin kita, Ronnie Ramos, ni minsan ba nakarinig ka sa bunganga ni Sara kung paano niya babuyin si BBM? Ha? Ito, ulitin ko. Ha? Ulitin ko, anong sabi ni Sara kay PBBM? Siya na nandoon sa paligid. Opisyal daw na nandoon sa paligid, hindi man lang daw binigyan ni PBBM ng respeto. Hindi man lang daw tinawag, tapos patayuin doon na ganito, ganyan. Alam mo, sa totoo lang, si PBBM, may damdamin din niya, nakakaintindi. Nakakaintindi. Bakit si PBBM pa ang mag-adjust? Porkit ba sila ang mga opisyalis dyan, si PBBM pa ang tatawag? Kung ayaw nga nilang sumipot sa ICI, kay PBBM pa? Pangalawa, alam mo ba yung sinabi ni Sara kay PBBM, Ronnie Ramos? Putang inamuli sa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Sa tingin mo matutuwa ka pa nun? Alam mo rin ang sinabi ni Baste kay PBBM, ang akong amahan gipalubong ang imong amahan, pero ang akong amahan imong gipapriso, putang ina ka. Sa tingin mo, rirespetuhin ni PBBM yung mga ganyang tao? Si Pulong, anong sabi? Yung ICI na yan, ginawa lang bulaklak ni Marcos yan para targetin niya lahat ng kalaban niya. Walang kwenta yan. Tapos, manghingi ka ng respeto mula kay Marcos para sa mga Duterte? Naalala mo kung paano hulihin ni General Torre si Digong? Ano ang sabi ni Kitty Duterte? Sabihin mo saan siya dalahin. Putang ina ka. Naalala mo ang sabi ni Hanilet sa Administrasyong Marcos? Makauwi na si Digong as soon as possible. Walay! Makapugong na bangag kahit administrasyong bangag. Nakarinig ka sa sinabi ni Digong, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, bangag adik ang presidenteng natin. Tapos, si PBBM, hingian mo ng respeto sa mga nakapaligid na opisyal. Putang ina mo palay. Diba? Pero, kung ito ay nagkaroon ng problema, kung ito ay merong shortcomings, itong mga proyekto na ito, sigurado ko, lahat yan, ibubunton yan sa mga Duterte. Kung sira daw ang mga proyektong ito, kung may pagkakadili-dili or pagkukulang, ay ibubuntong na naman daw sa mga Duterte. Walang ganun si Marcos. Si Marcos ang nagpa-proseso niyan. Si Marcos ang nagbantay niyan. Bakit niya isisi kay kay Duterte at sa mga Duterte? Siya nga ang nagsubaybay niyan kung paano gawin. 'Di ba? Si Marcos ang nandyan kung paano itinayo yan, tapos pag nasira, isisi kay Digong. Isamantalang si Digong, 2018 yan pinaplano na wala naman siyang tawag doon, balak na ituloy yan kasi mas inuna niyang i-process yung war on drugs. 'Di ba? Si PBBM ang nagpatuloy, si PBBM ang nagpaayos, tapos isisi kay Digong. Ni minsan ba may narinig ba kayo mula sa bunganga ni BBM na sinisi ang mga Duterte? Ako, may narinig ako na mismong ang mga supporter ni Duterte, si PBBM laging sinisisi. Una, kapag na malakas ang bagyo, si PBBM may kasalanan. Kapag lumakas ang lindol, si PBBM may kasalanan. Diba? Kapag nagbaha, si PBBM may kasalanan. Kapag may namatay na chairman sa Digos, si PBBM may kasalanan. Kapag may nirip, si PBBM may kasalanan. Diba? Pero ni minsan wala kayong narinig mula sa bunganga ni PBBM na nabutas ang bundok sa Cebu kaya sila binaha dahil sa pagkukutkot ng dolomite na dinala sa Maynila. Ni minsan ba sinabi ni PBBM na kasalanan ni Digong yan? Kayong mga DDS, ang bobo nyo talaga. Hindi naman ako nagtaka kung bakit ganyan ang reaksyon ninyo kasi DDS nga kayo. 'Di ba? Saan ka nakakita ang presidente ng Pilipinas na pinakamakapangyarihan sa lahat ng tao sa buong bansa? Ang hihingi ng respeto? Tangina nyo pala mga DDS 'Di ba? Kung hindi ka respeto si Marcos, ikaw ka respeto ka ba? Dapat pala sa iyo, tanggalan ka ng prangkesa dyan. Pag natanggalan kayo ng prangkesa ng MTRCV,
no? At natanggalan kayo ng prangkesa dyan ng NTC. Ha? Si Marcos na naman sisihin ninyo. Putang ina nyo pala eh. Mga DDS eh. Diba? Kaya nga sa totoo lang, tumanda kayong mga angkor dyan, bakit hindi kayo marunong mag-analyze? Sir June Morales, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Kaya nga nasabihan kayo ni Marcoletang tanga eh. Kasi nangihimasok kayo sa problema ng may problema. Kita nyo si Marcoleta, yung problema ni Marcoleta at ng asawa niya about sa mga diskaya, gusto nyo manghimasok dun. Mga angkor lang naman kayo. Anong sabi ni Marcoleta dyan sa kapwa mong angkor na kalbo? Di ngayon sinabihan ni Marcoletang tanga. Di-deserve pala ninyo yun. Yeah? Deserve din yung nasabihan kayong tanga. Tapos ngayon, porkit nasabihan kayo ng tanga ni Marcoleta, babaliktad kayo? Diba? Baka nakalimutan nyo kung paano ni Marcoleta sabihan tanga yung angkor dyan. Di ba? Sigurado. Ito Wala tayong problema. Diba? Wala tayong problema. Gawin yung province of China, Pilipinas. Diba nakita nyo? Ito mga kababayan. Tignan ninyo, angkor, sinabihang tanga. Po, yung ako sinasabi mo kasi delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oo. Din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin. Di ba? Kita ninyo? Kasi mga pakialamero kayo eh. Angkor lang kayo, hindi kayo si Boy Abunda. Di ba? Yan ang mahirap din kasi dyan sa DWAR eh. Sa Abante Radio ng DWER eh. Kasi, ang ilagay nyo dyan, balita is balita. Huwag nyong personalin yung tao. Pinipersonal ninyo eh. Kaya sinasabihan kayong tanga eh. Di ba? Kaya kayo sinasabihang tanga ni Marcoleta. Dapat tanungin mo, Senator, bakit ganito? Sangkot daw ang asawa nyo. Wala eh. Pinipersonal mo yung tao eh. Di ba? Sinasabihan ba namang delikadesa na lang sana, Senator, kasi asawa mo yan? Ba't kayo nangingialam sa buhay ng may buhay? Ang trabaho niyo magbalita. Ang trabaho niyo balita, hindi showbiz. Hindi Boy Abunda, hindi Christopher Min. Ginagaya niyo si Christopher Min, si Boy Abunda, ginagaya niyo si Lulit Solis eh. Di ngayon nasabihan kayong tanga. Kaya deserve pala ninyo yan eh. Diba, Sir June Morales? Diba? Kaya kayo si Marcoleta o nasabihang tanga. So, hindi na po kami nagtaka ng DWER or DWAR Abante Radio na ganyan ang mga bunganga ninyo. Kasi mismo si Marcoleta nasabihan kayong tanga. Diba? Ay, Diyos ko. So, yun lang. Mga kababayan, yung aking reaction. Nakadalawang ano na pala ito. Si Marcoleta, sinabihang tanga yung isa lang angkor. Ngayon naman yung Ronnie, ano ba yun? Ronnie Ramos, sinabihang hindi daw karespeto si PBBM. Alam nyo sa totoo lang kayong Abante Radio, DWAR, ang hina na nga ng network ninyo, nagsasabi pa kayo ng mga ganyan. Kaya alam nyo kung bakit hindi kayo tinatangkilik? Yung istasyon ninyo? Ganyan ba ang gagawin para lumakas ang istasyon? Ganyan ba ang gagawin para mapansin ang istasyon? Mas mabuti pa'y makinig na lang ako ng MOR. Diba? At papadudot. Kaysa sa makinig kami ng ganyan na angkor lang kayo, hindi kayo si Boy Abunda. Kung gusto nyo maging Boy Abunda, magtayo kayo ng network. Di ba? Ganyan ba ang gawin? Bibirahin ang presidente, titirahin ang senador. Di ba? Para lumakas ang network. Mamibit Morino, maraming salamat sa yung 10 super sticker. Thank you so much. Or super chat ba? Thank you po. Ganyan ba ang style ngayon, mga kababayan? Para lumakas ang network, ang channel, ang radio station, bibirahin ang presidente, rireltukin ang senador, tapos pag nasabihang tanga, trending. Diba? Ganun ba yun? Diyos ko, isara nyo na yung istasyon ninyo, uy. Alam nyo, kumbaga, kahit sa bukid, hindi naririnig yung channel ninyo. Kadalasan naririnig namin, Bumbo Radyo, MOR,
RMN, wala kaming narinig na Duar News, Do Abante. Isara nyo na yan. Kung ganyan palang style ninyo para lumakas yung stasyon ninyo, manira ng presidente, mang-real talk ng senador. Hindi maganda yan. Hindi maganda. Alam nyo, para lumakas yung channel ninyo, yung stasyon ninyo, lagpasan ninyo ang ABS-CBN. Lagpasan ninyo ang GMA. Pati ang TV5. Mag-produce din kayo ng mga artista. Hindi yung idaan ninyo sa ganyan. Tigil, nasabihan kayong tanga. Tapos nababash kayo ngayon. Alam ko naman na either good or bad comment is part of publicity, pero hindi ganyan ang pamamaraan para lumakas ang istasyon. Lumakas ka nga, puro naman bash. Kung nakaraan dahil binira nyo si Marcoleta, binash kayo ng DDS. Ngayon, binira nyo si PBBM. Loyalista at kakamping ang bibira sa inyo, mga tanga. Diyos ko. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ganyan ang paraan para lumakas ang network. Gumawa ng maganda. Magpa-trending, tapos titirahin ng presidente, titirahin ng senador. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Ang mangyari sa inyo dyan, mawalan kayong prangkisa, matanggalan kayo ng NTC, matanggalan kayo ng prangkisa, nganga kayo lahat-lahat, sabay-sabay kayo nganga. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang doon lang po yung ating topic. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. God bless. Bye-bye.